O ito mga kababayan, grabe, sobrang sinungaling talaga. Grabe talaga. Itong si Atty. Claire Castro mga kababayan, ubod ng sinungaling. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Atty. Claire Castro, nasaan na? Yung pangako ng amo mo na may makukulong bago magpasko. Magbagong tao na, pero wala pa rin nakulong. Ito mga kababayan, panoorin ninyo ito. Kung paano napapahiya itong si Atty. Claire Castro. Nagkabuhol-buhol na mga kababayan. Yung kanyang mga kasagutan para lang pasinungalingan. Para lang pagtakpan ang kasinungalingan ng kanyang amo. Yung amo niya mga kababayan na takot naman na magpa-drug test. Dahil nga ayon sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, matagal nang nalulong sa pinagbabawal na cocaine, mga kababayan. Hindi naman kaya itong si Atty. Claire Castro ay kajaming din ni Pangulong Marcos, mga kababayan. Nagtatanong lang naman tayo. Wala naman tayong ibinibintang na gumagamit din itong si Atty. Claire Castro. Nagtatanong lang. Baka kajaming, mga kababayan. O ito, panoorin ninyo ito kung paano magsinungaling itong si Atty. Claire Castro, ang tagapagsalita. Grabe, napakawalang hiya itong tagapagsalita ni Marcos, mga kababayan. Sa bagay, yung kanyang amo, wala din namang di rin naman marunong mahiya. Puro lang pambubudol. Tapos ngayon na naman, binubudol na naman ang taong bayan na bago magpasko, marami ng makukulong. O mga kababayan, may nakulong ba? Di ba? Gagawa na naman sila ng eksena niyan para mapagtakpan na naman yung mga ginagawang kasinungalingan nitong si Pangulong Marcos. O ito na mga kababayan, sabay-sabay na natin itong panoorin. Taon na, wala pa nahuli. Ang word na ginamit, asan na yung mga big fish? Yusek. Hindi kasi Nakakasuhan at ikukulong. Oo. Actually, Actually, sa apat na buwan, ang dami na nangyari. Alam natin yan, Orly. ano nangyari? Kaya lang, ito na naman tayo Dapat Parang puro kasinungalingan lang yung nangyayari Wala namang nangyayaring totoo. Puro lang pambubudol. O ito patuloy. lagi na lang kay Pangulo sinisisi. Una, may independent commission. Ang bilis magtrabaho. Nandiyan ang ombudsman. Nandiyan ang DOJ. Once na submit yung complaint or recommendation for filing, nasa kamay na po yan ng ombudsman. Ngayon, ang pangako ng Pangulo, maraming hindi magiging merry ang Christmas. Bilangin natin ang lahat na naaresto since then. Ilan na ang may warrant of arrest, ilan na nagtatago, ilan na nakakulong, including na natin ang yung pinakamalaki. Sasabi, Sino? yung Diskaya. Ba? Mga Diskaya ba, mga kababayan? Yung pinakamalaki? Yung mastermind ba? Ng pinaka-controversial na flood control scandal na yan? Yung mga ghost project na yan? Ay, itong mga Diskaya, paano makakakuha ng mga proyekto itong mga Diskaya kung walang proponent, mga kababayan? Ang pinaka-utak, Atty. Claire Castro, ng maanumalyang flood control scandal na ito, yung amo mo. At itong si Speaker Martin Romualdez. At itong si Saldico. Yang tatlo na yan. O bakit hindi pa yan nakukulong yung tatlo na yan? Talagang hindi masaya ang Pasko. Pero yung ating mga kababayan ang hindi masaya dahil sa mga pangyayaring ito. Talaga namang sinungaling ito. Hindi sila pinayagan sa follow. Yung request nila for follow. So, ito ay inisyal lamang ng mga gawain. Tama naman ang Pangulo maraming hindi magme-Merry Christmas. Pero, hindi naman niya tinumbok agad na ito si ganyan, or si Congressman ganyan, o si Senator ganyan. Wala siya sinabi. Ang sinabi lang niya, maraming hindi magiging merry ang Christmas. Tinupad niya naman yun Dahil pinabilis niya yung trabaho. Pero kasi ang tinitignan ng mga tao, o tinitignan ng mga masyadong meticuloso, dapat si ganyan, si Senator ganyan, dapat nakakulong na. Pero tandaan natin, Yun ang inaabangan nila kasi, Yusek, yung mabibigat na pangalan sa Senado at sa Kamara.
Yes, pero hindi pa naman natatapos yung term ng Pangulo eh. Ang sinabi niya nung bago Tingnan nyo mga kababayan ha. Kailangan mo nang matapos ang term ng Pangulo bago may makulong. Ganito talagang napakawalang niya. Saan bang utak nitong pinayupak na ito mga kababayan? Hindi pa naman daw natapos eh. Yung termino ni Pangulong Marcos Jr. kaya wala pang nakukulong. Hihintayin pa natin mga kababayan. Sa bagay, pag natapos na itong termino nitong si Pangulong Marcos Jr., tiyak mga kababayan, sila yung makukulong yan. bago magpasko, maraming hindi magiging Merry Christmas. Marami naman talagang hindi naging Merry ang Christmas eh. Okay, pero yung tungkol sa mga politiko or what, lahat naman to dapat daanin sa due process. Hindi porkit nabanggit yung Due pangalan, process. ay dapat nakakulong na. Tandaan natin, Orly, ito tandaan natin. 4 na buwan pa lang to, ang dami ng perang na isole, na mga kickbacks ha. Kickbacks marami na naisole. Although marami pa dapat kunin ha, pero at least may naisole. Marami na naisole. Marami na na-freeze ang assets. Marami nang kinakasuhan ng BIR. Marami na, sabi ko marami nagtatago. May mga passport na na-cancel. Sino yung nagtatago? So, ito pa ba Sino yun? ay hindi nakikita ng ibang tao yung puro negatibo ang ibinibigay sa media na impact or masyadong negatibo ang mga sinasabi sa media patungkol sa Pangulo. Pero itong mga nagawa, hindi nila nababanggit. Tandaan natin, Orly, 4 months pa lang. Pero, muli, sa 6 na taon ni dating Pangulo Duterte, binanggit yung 2020 na ghost projects, maraming ghost projects. Tatanungin kita, Orly, matagal ka naman dyan sa GMA bilang anchor. May nadinig ka ba na mga tao na nagsole ng kickbacks sa loob ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte? Wala. 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 Paano may maisuli? Wala namang ghost project noon. Wala namang ganitong mga proyekto mga kababayan. Talaga napakakapal ang mukha nito. Kung iisipin natin mga kababayan, kung tutuusin natin, napakalaki pa ng pira na nakuha ni dating Pangulong Duterte mula sa mga negosyante na hindi nagbabayad ng buwis. Bilyon mga kababayan, samantalang ito, trilyon yung nawala sa kaban ng ating bayan, ilang milyon pa lang yung naisuli. At hindi natin alam kung saan ba nanggaling yung pira na mga yan. Baka yung pira na yan ay nagmula din yan, kunwari lang na may naisuli, pero yung mga pira na yan ay nagmula sa sinabi ni Saldico na mali-malita na ibinigay doon kay Martin Romualdez at kay Pangulong Marcos Jr. Para sabihin mga kababayan, aba, may naisuli. Itong si Pangulong Marcos, ano ba akala ninyo, Atty. Claire Castro? Ganun lang ba kadali maniwala ang taong bayan? Ganun lang ba katanga para maniwala kami kaagad? Sa inyong mga kasinungalingan, hayop ito. May kinasuhan bang malaking isda? Or DPWH? Patungkol sa 2020 ghost projects? Takot ang Wala. DPWH. Wala rin. 6 na taon yun. Hanggang ngayon, wala. Ang Pangulong Marcos Jr. lang ang nagsasagawa na to. So, sana yun yung makita nila. So, hindi nila nakikita yun eh. Diba? Ang iba kasi na, ito, mga mambabatas, lagi puro, sasabihin nila, yabang lang sa Pangulo, o ano lang pangako mo. Well, wag naman sila maging binye, wag silang maging bulag, kasi at wag silang natutulog sa pansitan o nag-hibernate ng matagal na panahon. Tignan nila yung nagawa. Sa ngayon, ilan ng amount ang naisusole na kickbacks. Yan lang. Alright. May naisusuli nga, pero hindi natin alam kung saan ang galing yung pira yan mga kababayan. Yung mga pira na yan, hindi natin alam, o baka nagmula din yan, sa mga sinasabi ko na nga, yung mga sinabi ni Saldico, na ibinigay niya doon, kay Speaker Martin Romualdez, at kay Pangulong Marcos Jr., yung mali-malita mga kababayan, yung kickback na sinasabi,
na 25% para kay Pangulong Marcos Jr. O magkano? Sa 100 billion mga kababayan. Yung 25% doon. Kay, kay Pangulong Marcos Jr. O baka, yung mga pira na yan, nanggaling din doon yan. Kaya Attorney Claire Castro, wala namang patunay na doon talaga nagmula sa mga, tawag nito mga kababayan, parang binayaran din yata nila yung mga ano na yan. Yung mga district engineer na yan. Para kunwari, magsuli. Talagang pinagluloko lang tayo ng administrasyong ito. Talagang mambubudol talaga itong mga hayop na ito. Gusto lang talaga nila mga kababayan na makapangbudol sa taong bayan. Ilang beses na ba nagsinungaling itong si Pangulong Marcos Jr.? Ang maganda mga kababayan na gawin ni Pangulong Marcos Jr. para sakali lang kasi nga negative 3 na lang percent yung net approval ratings nitong si Pangulong Marcos Jr. Magpa-drug test ka. Yan yung isa sa mga susi siguro para kahit papaano ay manumbalik man lang yung tiwala ng taong bayan. Yan lang din yung hiling ko. Magpa-drug test ka. Kasi isa ako sa mga sumusuporta noon mga kababayan noong panahon ng eleksyon. Marcos ako. Lagi kong sinisigaw sa kalsada. Pagbabago. Marcos mga kababayan. Pero nabigo tayo. Kaya ganun na lang yung talagang galit natin, yung asar natin. Pag napapanood natin na puro lang kasinungalingan, wala namang nagawa. Tingnan ninyo kung ano nangyari ngayon. Patayan doon, patayan dito sa aming lugar, ang daming patayan mga kababayan. Mga druga dito, yung sinasabi ni DILG Rimulya na drug free na ang mga barangay. Uulitin ko lang, nasabi ko na ito. May nakausap ako noong isang gabi, isang ina na matanda mga kababayan, yung kanyang anak ay nakakulong sa ngayon dahil nahulihan ng pinagbabawal na gamot. Isang babae, may mga anak yon. At yung isang anak naman niya, nagwawala pag nakagamit ng droga, paglulong sa droga. Oh, anong epekto? Nung panahon ni Pangulong, o dating Pangulong Duterte, tinanong ko siya kung yung mga anak niya ay ganun ba? Wala, tumigil daw yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil takot. Pero ngayon, yung mga matitino na ang natatakot. Yung mga durugista na naman ang matatapang. Yun ang dito lang muna, At bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna ako. I-shoutout ko lang si Ma'am Bergie Verhal Di Diyos ng Apulilan, Bulacan. At ulit, Ma'am Bergie, happy birthday sa inyo. Belated happy birthday. Shoutout na rin kay, tawag nito, Kolya Marjo. Shoutout kay Kolya Marjo. Shoutout na rin kay, sino to? Ano ba? Basahin ko nga to. Shout out na rin kay Silin Silin Mirandila. Silin Mirandila. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Francis Joso Jr. Shout out na rin kay Pampi Dikulin. Shout out sa idol Pampi Dikulin. Merry Christmas Shout out sa inyong lahat. Shout out na rin kay Ronilo Marquez. Shout out na rin kay Kinzo. Shout out kay Ma'am Florencia Leonor, kay Joby Sabado. Shout out na rin kay Rinio Ginar. Shout out na rin kay BT Guto Tano. Shout out na rin kay Juan Soto at kay Martinso Calapara, kay Ma'am Mibilin Balicao. Shout out na rin sa iyo, Ma'am. Shout out na rin kay Rudy Ragas at kay Ma'am Florencia Leonor, tapos na. At kay Roberto Bioli Kaluna. Shout out na rin. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rondy TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.